Kaya yung paninigod at tutulong ay paninigod din natin sa Diyos. At pagsusunod mo sa Kanya, pagdulog sa Kanya, o ano man ang dinadaan natin sa buhay, ano man ang hinahin, o ano man ang sentimiento ng ating puso, nahaharap tayo sa ating karukhaan, katulad ng Ketomi, di ba? At eto po tayo, sinasabi natin, kung nais niyo po Panginoon, pagalingin niyo, solusyonan niyo yung aming problema. Ikalawang paggalaw ay kinahabagan ng Diyos ang Ketomi. Sinabi ng Jesus, ninanais ko, ay ipagaling niyo. Sa puso ng Diyos, ang ninanais niya ay maayos ang ating buhay. Sa puso ng Diyos, para sa Kanya, ang tao umaasa ay binibigyan niya ng pag-asa. Kaya ng Panginoon. At dahil din sa dakilang pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya sana makita po natin ang ganito ang Panginoon, hindi lang sa ito, kundi sa ating lahat. Sa Kanyang kaloob ay ninanais niya ang katubutihan, ang mamayani ng kalusan, ang kapayapaan ng mamayani ay pag-asa para sa Kanya. Dadako lang po tayo sa ikatlong paggalaw. Hinido ni Jesus ng Ketomi. Hindi lang ito pagnanais ng Diyos. Ito yung inaksyon niya. Gumawa siya ng paraan para maramdaman ng Ketomi. Lamin himala mo, magagalang na ganyan sa Kanya. Magandang balikan ang lahat ng ating malinaan sa buhay. Di ba totoo? Yung mga pangkaraniwan ng kawiyaw natin o pinakakimala na kasasabi na hindi natin ito papunta. Sisimpa na hindi rin natin. Salamat sa Diyos. Hindi pa lang natin. At hindi dahil sa ating pag-ibig. Amen. Di ba yan ang mensahe na inanang mga lupa na nagpakita